Dito po tayo magtatanim sa mga bote po ng soft drinks. Ito po yung ating ipopropagate. Gagawin po natin pinaka-mother plant ating ililipat tanim. So ito naman po yung lupa na ating gagamitin. Ito pong lupang ito ay pinagamitan ko na po sa ibang mga halaman. Kaya yung nutrients po na posibleng nakain na ng ating ng una nating naitanim. Kaya i-condition po natin muli ang lupa. Pwede po kahit mamasama sana yung lupa. So kapag basta pagkukondisyon po ng lupa ay maglagay na po tayo kagad ng paunang fertilizer. Ako po lagi kong ginagamit ay itong vermicast. Ang vermicast po ay pinaka the best po siya sa mga halaman. Kapag kayo po ay nag-exercise ng organic farming, i-mix nyo lang po mabuting ganito. Kahit hindi nyo na po lagyan ng kokopit yan, kaya ay carbonized rice ay okay na. Yung po kasing insulin plant ay gusto po niya ay yung medyo pit-pit yung lupa. Yung kokopit po kasi at saka carbonized rice ay pampabuwag agad ng lupa yan. So kapag insulin plant ang tinatanim po ninyo, huwag na po kayong maglagay ng kokopit. So ngayon ay nakondisyon na po natin, naglagay na po tayo ng paunang pataba. Magtatanim na po tayo ng ating insulin plant. Sa pag-propagate po nito, makikita po ninyo, tatlo yung ating plant. At makikita nyo po dito sa ilalim may mga usbong na. Ayan po. Usbong po yan ng usbong, mabilis pong dumami. So ang gagawin po natin ngayon dito ay tatanggalin po natin sa mismong boting ito para maparami natin siya. So pag hiwa-hiwalayin lang po natin dito, tanggalin po natin dito sa ating pinagtamnan. Ayan, so yun. So ito po. Ngayon ay pag iwa-hiwalayin lang po natin ngayon to. Bawat isa ay lagyan natin sa isang bote. At makikita po ninyo, makikita nyo po ito, bagong usbong na po yan, bagong usbong na yan, hindi naman po aabot ng mga 15 days to 1 month po ay dodoble na yan, kagaya po yan, kita nyo po yan, meron na siyang panibagong usbong, itong isang sineferate natin. Tapos ito pa, siseparate pa natin itong dalawang ito. Ayan. Ito po yung pinaka the best po na pag-propagate. Yung pong kanyang mga usbong ay paghiwalay nyo lang po yung kanyang pinaka halaman niya. Sa pagtatransplant, so maglagay po kayo ng lupa dito sa ating bote, tapos ipasok nyo lang po ganun yan. Siksik nyo lang po. Ayan, tapos itanim ng ganito. Pwede rin po ito via cuttings. Ang cuttings matagal lang siya bago magkaroon ng panibagong usbong. Pero kapag ganito po, halaman na siyang ganyan, sineperate lang siya, mabilis po siyang dumami. So ayan, kaisa na tayo. Tapos itong isa pa. Ito naman. Ayun, so kasama po yung ugat, kasama po yung mga roots niya, wala pong hindi po masyadong di po natin tinanggalan ng roots. Pero sabi ko nga po, pwede rin itong cuttings. Pero matagal lang siya bago mo siya magkaroon ng panibagong usbong. Ito po, halos mga 15 days to 1 month may panibagong usbong na naman po yan. So dalawa na tayo. Tapos itong pangatlo ang ating ililipat tanim. Ayan. May panibagong usbong na po siyang nakalitaw. Isiksik nyo lang po yung lupang ganito, Nang sa ganon ay mabilis pong dumikit sa lupa po, yung ating halaman. Ayun, tatlo na, tayong tatlo. So ito po yung ating mga bagong lipat tanim na insulin plant sa dalawa, tatlo. Ito.
Ngayon ay ilagay lang po natin dito sa mga nakahang nating bote ating tatlong bagong lipat tanim na insulin plant. Ayan po, ating bagong transplant na insulin plant. After 15 days to 1 month po ay pagkakaroon ng panibagong usbong na naman po yan, usbong ng usbong. Ano? Hindi ka po all year round, meron ka pong supply na insulin plant. Yan naman yung mga una kong mga tanim. No? Pawang sa bote lang po ng mineral water. Kasama po ng iba kong halaman. Dito po sa likod na bahagi ng aming bahay. Sa susunod na araw ay itatransplant ko na rin po ito. No? Yan. So, ganun lang po kasimple at kadali ang pagpropagate, pagpaparami ng insulin plant.